Nadiskubre ng mag-asawa sa kanilang bakuran ang nakalibing na kotse. Isang araw ang makalipas ay umalis ang kanyang asawa. Si Emily na siyang unang nakadiskubre sa sasakyan ay naglalakad lamang sa kanyang hardin ng umagang iyon. Hawak niya noon ang isang gamit para magtanim ng mga binhi, katabi ang isang pandilig. Pero matapos diligan ang iilan niyang mga bulaklak ay napansin niya ang isang bagay na para bang nakalabas sa lupa. Para bang isang bakal na bagay na nakalitaw sa may lupa na pumupukaw ng kanyang pagkainteres. Malamang na ang pagdidilig niya ang naging dahilan para mapalitaw ang bagay na yon sa lupa. Kaya naman hindi na siya nag-atubili na hukayin ito gamit ang kanyang maliit na pangbungkal ng lupa. At di rin katagalan nagsilbi itong bagabag para sa kanya. Sa bawat paghuhukay niyang ginagawa para mapalitaw ang bagay ay mas lalong nagtataasa ng kanyang balahibo. Ang bagay na ito ay mas malaki pa kaysa sa kanyang inaasahan, dahilan para tawagin na ni Emily ang kanyang asawa para makahingi ng tulong. At ang naging ekspresyon naman ng kanyang asawa ay mas naging higit pa kaysa sa kanya. Si Nathan ay kumuha na ng pala para madaling mabungkal kung ano man ang bagay na kanilang natagpuan. Nagawang hukayin ng mag-asawa ang bagay na ito sa loob ng 2 oras na sa laki ay halos mawala na ng halos bulaklaking hardin na iniingatan ni Emily. Pero nagbigay resulta ito para mas maaninag nila kung ano talaga ang bagay niyon. Ito ay isang luma at kinakalawang ng kotse. Base sa kaalaman ni Nathan, ang kotse ay nasa modelo na waring ginawa pa ito noon pang 60s. Sinuri ng lalaki ang buong paligid ng sasakyan at napapataasan na lamang siya ng kilay. Nakiusap si Emily sa asawa sa pag-iinspeksyon pero ang naging reaksyon ni Nathan ay hindi inaasahan. Bigla na lamang itong nagpasensya sa kanyang asawa at dali-daling umatras. Patawad mahal, sa tingin ko'y hindi ligtas sa iyo na mapalapit sa bagay na ito. Ito ang nakapagsorpresa kay Emily. Dagdag pa ang biglaang pagkakaba na tila napuna niya sa kanyang asawa na mas nagbigay kakaiba sa nangyayari. Ang asawa ay teknikal kaya't iniisip na lamang ni Emily na alam naman ng kanyang asawa kung ano ang sinasabi nito. Inobserbahan na lamang nito ang sasakyan ng may distansya at maingat. Matapos naman iyon ay inaya na ni Nathan ang kanyang asawa papasok ng bahay. Kailangan umano ni Nathan na tumawag at naisip naman ni Emily na baka sa isang eksperto. Pero ang ingay na nagmula sa kabilang linya ay kanya pa ring naririnig. Madalas sa kusina, madalas natawag si Nathan at doon ay pinapakinggang mabuti ni Emily. Sino naman ang kanyang kausap? Malamang na hindi ito kung basta eksperto lamang. Matapos ang pagtatawagan ay dali-daling kinumpronta ni Emily ang kanyang asawa. Pakiramdam niya ay tila nag-iba ng biglaan ang kilos nito matapos nilang madiskubre ang kotse. Simula noon ay mas lalo na siyang kinabahan at kumikilos ng kakaiba. Nais niyang malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Agad natanong ni Emily kung sino ang tumatawag. Pero walang nagawa si Nathan kundi ang maging tahimik. Ang pagiging tahimik na ito ni Nathan, ang mas siyang kinainis pa ni Emily. Muli ay nagtanong si Emily sa kanyang asawa kung sino ang kanyang tinatawagan at ano ang kanyang nadiskubre sa kotse. Pero sadyang nauutal at hindi makasagot ng maayos si Nathan. Tila nawawala sa sarili ang kanyang asawa na labis niyang ikinaiirita. Sumagot na lamang si Nathan na wala siyang nadiskubre. At hindi na kailangan pang malaman ni Emily kung sino ang kanyang kausap. Dagdag pa na pinagbabawalan na rin ni Nathan na muli pang tumapak ang kanyang asawa sa parting iyon ng kanilang hardin. Ang isip ni Emily ay napuno ng katanungan at pagdududa. Pero sa bawat pagkakataon na tatanungin niya ang kanyang asawa ay umiiwas ito at hindi mo maintindihan. Para hindi na lumala pa sa mas mabigat na argumento ay pinalampas na lamang ni Emily ang lahat. Kinagabihan ay nagtabi na ang dalawa kung saan agad tumalikod sa paghiga si Nathan sa kanyang asawa. Indikasyon na ayon na niyang magtanong ng kung ano-ano. Si Emily sa pagkakahiga ay nakatingin na lamang sa kisame habang pinapakalma ang pagod niyang kaisipan. Matapos naman din ang ilang pagsakit ng kanyang ulo ay nagawa na niyang madalaw sa pagkakaantok. Kinaumagahan ay nagulat na lamang si Emily na wala na sa tabi ang kanyang asawa. Masyadong naging kaduda-duda ang bawat eksena at masyado nang matanda si Emily para sa malawakang pag-iisip at labis na pangamba. Matapos magsaayos at magbihis
ay bumaba na si Emily sa sala kung saan nadinig na niya ang mabigat na tunog mula sa kanilang driveway. Sa kanilang pagbaba ay nabungaran niya ang kanyang asawa na nagsasampanan ng kanilang gamit sa kanilang kotse. Sinubukan ni Emily na malapitan ang kanyang asawa pero sa sandali pa lamang na makita ni Emily ang kanyang asawa ay nagmamadali na agad pumasok si Nathan ng kotse at dali-dali nang nagmamaneho papalayo nang wala man lang kahit anong sinabi. Walang kaalam-alam si Emily kung ano ba talaga ang nangyayari. Sadya siyang naguguluhan. Nagmamadaling umalis si Nathan na kahit subukan mang tawagan ni Emily ay hindi nagagawa pang sumagot. Masyadong kakaiba ang naging biglaang eksena sa kanyang buhay na walang magawa si Emily kundi ang maiyak na lamang. Maya-maya pa ay napagdesisyonan niyang balikan ang pagbubungkal nila ng lupa kung saan naroroon ang kotse. Wala naman ang kanyang asawa para siya'y pagbawalan. Mabusising sinuri ni Emily ang sasakyan. Umaasa na meron siya ditong madidiskubring kasagutan. Sinabi ni Nathan sa kanya na delikado ang paligid ng kotse. Pero matapos ang nangyari sa kanya ngayon at mukhang hindi na niya dapat pang paniwalaan. Nang mas titigan pa ni Emily ang nakalibing na kotse ng mas malapitan ay dito niya napuna ang isang bagay. May parang bakanting lagayan sa loob ng steering wheel. Wala ito sa mismong kotse, kundi nasa lupa rin katabi ng sasakyan. Nagawa kayang hukayin ni Nathan ang parting iyon nang hindi niya nalalaman? Yun ba ang dahilan ng kanyang paglisan? Ang isip ni Emily ay halos sumabog sa dami ng kanyang mga katanungan na hindi niya mahanapan ng sagot. Nakauwi siya matapos ang malalim na pag-iisip pero dito niya nabungaran sa pagkauwi ang isang liham na nakapatong sa mesa. Nang buksan ni Emily ang liham ay walang dudang sulat kamay ito ng kanyang asawa. At hindi siya pwedeng magkamali. Sinasabi sa liham ang labis na pagpapaumanhin ni Nathan sa biglaan niyang pag-alis. Pero nilinaw nito na hindi na siya magbabalik kahit kailanman. Si Emily ay napaiyak na lamang. Nakalagay rin sa liham ni Nathan kung gaano niya kamahal ang kanyang asawa ng buong puso. Kailangan ni Nathan na makaalis kaagad at hindi niya masabi ang dahilan nito sa kanyang asawa. Sinasabi din ni Nathan sa liham na ang kanyang ginagawa ay para din umano sa kaligtasan ni Emily. Sa kabila ng liham na iyon ay mas lalo lamang naguluhan si Emily dahil sa madaming tanong na bumabalot sa kanya. Hindi niya umano kayang maiwan sa ganong kalagayan. Alam niyang may mas malaki pang sikretong bumabalot dito ayon kay Emily na nakikita noon pa man sa mga mata ng kanyang asawa na dapat niyang malaman. Hindi pa rin niya matanggap na iniwan siya ng kanyang asawa ng ganun lang at nalaman lamang sa pamamagitan ng isang liham. Sa pagtawag pa lamang ng kanyang asawa sa telepono ay labis na siyang nagdududa. Naalala niya ang pagtawag na iyon ni Nathan pagkatapos niyang mabasa ang liham. Naging maingat man si Nathan ay may nakaligtaan pa rin siyang isang bagay ayon kay Emily. Ito ay ang kahinaan niya sa paggamit ng makabagong teknolohiya. Kung saan ang landline na ginamit niya ng mga sandaling iyon para makatawag, ang device na ginamit ni Nathan ay may caller ID. Kaya ang kailangan lang ni Emily ay ang masuri sa machine ang last ongoing call. At kanya na itong matatawagan pabalik. Dito na pag-alaman niyang ang tinawagan ng kanyang asawa ay si Luke, ang matalik na kaibigan at kasamahan sa trabaho sa garage kung saan sila ay namasukan. Si Nathan ay isang mekaniko na espesyalista sa pagsasaayos ng mga lumang sasakyan. Kaya naman ang sabihin ni Nathan noon ang kanyang asawa na huwag lumapit sa kotse at mag-ingat ay hindi nagdalawang isip si Emily na maniwala. Si Luke ang naging kasamahan ni Nathan sa maraming bagay at para na silang magkapatid. Madalas nilang ginagawa ang mga mahihirap na pagsasaayos ng magkasama at magkasabay. Kaya't ang matawagan ni Nathan ang kanyang kaibigan ay may kinalaman sa kanilang nadiskubre ay hindi namang ganon kahina-hinala. Pero bukod sa tawag ay marami pa namang kakaibang bagay ang nangyari. Ramdam ni Emily na hindi lamang basta nagkataon ang lahat. Malakas ang pakiramdam niya na may nalalaman si Luke sa kanyang asawa kung bakit ito lumisan ng biglaan. Si Emily ay nagawa namang hiramin ang sasakyan ng isa niyang kaibigan para mapuntahan ang address ni Luke at nang dumating si Emily sa address ni Luke ay nakahanda na ito para siya ay makumpronta.
Ang kabuuang problema na ito ay sadyang nakakabahala dahil sa bawat pagkakataon na hinaharap niya ang kanyang asawa ay binabaliwala siya nito. Umaasa si Emily na magiging iba ang eksena sa pagkakataong ito. Agad siyang nag-doorbell at agad din naman siyang pinagbuksan ni Luke. Matapos papasukin ni Luke ang kanyang bisita ay hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa at nag-aksaya ng oras. Direkta na agad ni Emily ang pagtatanong kay Luke. May kinalaman sa biglaang pagtawag sa kanya ni Nathan. Nagbigay tugon naman si Luke na ang napag-usapan lamang nila ay may kinalaman sa kotse. Pero naging matipid ang pagsagot nito at waring nagsisinungaling sa paraan ng kanyang pananalita. Sinubukan na lamang ni Luke ang manahimik pero hindi na nagpakagat pa dito si Emily. Nagsimula si Emily na dumampot ng ilang gamit sa loob ng kanyang tahanan at pinaghahagis ito kung saan-saan. Nagsimula na siyang magsira at magbasag ng mga gamit. Isang mabigat na paggawi at hindi tama pero naging epektibo dahil ilang sandali lamang napilitan na si Luke na magsalita. Malinaw na isinaad ni Luke na may kinalaman siya sa kung anumang pwedeng malaman ni Emily at madadamay siya anuman ang mangyari. Sinabi ni Luke na mas magiging maganda kung maihahayag nila ang lahat sa presensya ng isang pulis. Kaya naman si Emily agad kinuha ang kanyang phone para tumawag sa police station. Masyado pang malabo ang lahat pero nasa unang bahagi na si Emily para mapag-alaman ang katotohanan. Makalipas ang 15 minuto ay nagsidatingan na rin ang mga pulis sa tahanan ni Luke. Dito na rin naibulgar at naipaliwanag ang kabuuan ng sitwasyon. Una sinabi ni Luke na siya lamang ang nakakaalam ng bagay na kanyang sasabihin. Dahil si Nathan ay wala nang iba pang pinagkakatiwalaan kahit sino. Pero malamang umano na isa lamang iyon sa dahilan. Malamang na kaya din siyang pagsabihan ni Nathan ay dahil sa kanyang cabin. Dito na naisadula ang isang krimen na naganap. May mga 40 taon nang nakakaraan. Naganap ito bago magkakilala si Nathan at Emily. Panahon kung kailan napag-arian na ni Nathan ang bahay at lupang kanilang tinitirahan. Isang bank heist ang naganap noon sa lugar ng Langrup Street. Si Emily at ang mga pulis ay seryoso namang nagbigay tutok sa mga sinasabi ni Luke. Ang pang-hold up sa bangko ng kanilang nagawa noon ay naging matagumpay. Pero nagawang makilala ng mga otoridad ang sasakyang kanilang ginamit na maaaring maging paraan para masiwalat ang aming pagkakakilanlan. Kinailangan umano nila noon na idispatcha ang sasakyan. At dito nagawang kumilos ni Nathan. Nagawang ilibing ni Nathan ang sasakyan sa kanyang bakuran nang walang sino mang nakakaalam, maging ang kanyang asawa. Maging ang baril din na kanyang nagamit noon sa pang-hold up. 40 taong na itago ni Nathan ang pangyayaring iyon nang biglang madiskubre ito ni Emily nang hindi sinasadya. Habang nagdidilig siya ng mga bulaklak, natigilan si Emily at naluha kung paanong nagawang itago sa kanya ng kanyang asawa ang ganong kaseryosong bagay. Maging ang mga pulis ay nagulat din. Sa loob ng 40 taon ay napanatili nilang maayos at sekreto ang lahat. Sineryoso naman din ng mga pulis ang kaso, sabay tanong kay Luke kung may nalalaman ito sa tinataguan ng kanyang kaibigan sa ngayon. Sinabi naman ni Luke na malamang abandonadong cabin ng kanilang pamilya. May 50 milya ang layo mula doon ang ginagawang taguan ni Nathan. Umaasa na wala ni sino man sa kanya ang makakakita doon. Agad namang umaksyon ang mga pulis sa tulong na rin ni Luke at sa lugar na iyon nga natagpuan si Nathan. Nakaupo at nanginginig na sa takot. Wala nang nagawa noon si Nathan kundi ang mapayakap ng mahigpit sa kanyang asawa. Nang ito ay kanyang masilayan. Masakit kay Emily na makita ang kanyang asawa sa ganong sitwasyon. Ang tanging magagawa na lamang ni Nathan ngayon na kanya namang ipinangako na hahabulin ang iba pa niyang nakasama noon at makikipagtulungan sa pulis sa anumang paraan nang mabawasan ang kanyang kaparusahan sa batas. Ibinigay niya ang lahat ng impormasyong kinakailangan ng mga pulis. At sa loob lamang ng ilang araw ay ganap nang nahuli ang mga matatandang kriminal para maparusahan sa krimeng kanilang nagawa. Dahil naman sa pakikipagtulungan ni Nathan ay nabawasan ang kanyang sentensya at napahintulutan pa rin siya ng batas na makapiling ang kanyang asawa.